The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Someone in the crowd said to Jesus, "Teacher, tell my brother to share the inheritance with me." He replied to him, "Friend, who appointed me as your judge and arbitrator?" Then he said to the crowd, "Take care to guard against all greed, for though one may be rich, one's life does not consist of possessions." Then he told them a parable. There was a rich man whose land produced a bountiful harvest. He asked himself, "What shall I do? For I do not have space to store my harvest." And he said, "This is what I shall do. I shall tear down my barns and build larger ones. There I shall store all my grain and other goods. And I shall say to myself, 'Now, as for you, you have so many good things stored up for many years. Rest, eat, drink, be merry.' But God said to him, 'You fool, this night your life will be demanded of you, and the things you have prepared, to whom will they belong?' Thus will it be for the one who stores up treasure for himself, but is not rich in what matters to God." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Pag tinanong ka ng waiter o waitress, "Sir, anong order mo?" Pag kumain tayo sa mga restaurant, pag kumain tayo sa labas, ano bang hinahanap natin na order? Hindi ba? Sinasabi natin, siyempre yung makatipid ka. At paano tayo makakita na makatipid tayo sa mahal-mahal na mga bilihin ngayon? Siyempre hanapin natin yung mga restaurant, yung mga kakainan na mayroong only rice. Di ba? Only rice. At kung minsan tatanong tayo kung mayroong libre bang soup. May sopas pa na libre. At pag tinanong tayo, "Drink, sir, ma'am." Anong sasabihin natin? Bottomless tea. Kasi hanggang gusto natin na uminom, talagang bottomless, hanggang sawa, hanggang bundat ang ating tiyan. Sa only rice, libreng soup, at siguro mayroong ibang order, at bottomless drinks. Ngunit pagkatapos nito, ano pa mangyayari? Nakatipid nga, yes. Pero kapag mayroong kang diabetes, sigurado mag-shoot up ang sugar mo. Yung natipid mo sa pagkain, dahil nagtipid ka, gusto mo only rice, only drinks, libreng sopas, mag-shoot up ang sugar mo at mahihilo ka. Punta ka ng doktor. Magkano ang unang consultation? 500. Magkano ang gamot? Mahal. So paano ka makatipid? Paano ang budget mo?
Sa katapusan, sigurado na mahirapan ka pa rin. Alam nyo, when we say bottomless drink, para bagang ibanghelyo din natin sa araw na ito. Sabi ng ating Panginoon, "Friend, you appointed me as your judge and arbitrator. Take care to guard against all greed, for though one may be rich, one's life does not consist of possessions." Sinabi ko ito kasi greed is like a bottomless pit that you cannot fill it. Hindi mo mapupuno, para bagang bottomless drink na walang katapusan. Our Lord is reminding us that what we need in this life is not the riches of this world. Makatulong, yes, makatulong. But it is not an assurance of our salvation. Kaya nung sinabi ng ating Panginoon na maging arbitrator siya or judge at sabihan ng kanyang kapatid na ibigay na ang kanyang share sa kanilang inheritance, our Lord is just simply amazed of the plan of this man. Para bagang din tayo, ang ating mga dasal, di ba, parang sinasuggest natin sa ating Panginoon, "Lord, pwede ba panalunin mo ako sa loto? Panalunin mo ako sa sabong? Panalunin mo ako sa kasino?" Parang ganun. O kaya, magdarasal tayo, hingin natin sa ating Panginoon, "Lord, mamamatay na yung auntie ko na mayaman o yung uncle ko na mayaman. Walang anak. Pwede ba ibigay na lang sa akin ang kayamanan?" These are signs of kasakiman, greed, na kahit hindi mo pinaghirapan, kailangan mapunta sa iyo. And a greed person has no satisfaction. There will always be a created needs for that person. Kaya napakaganda ang binigay sa ating kwento ng Panginoon tungkol dito sa isang farmer. Maganda ang kanyang produkto. Punong-puno at wala na siya malagyan na bodega ng kanyang harvest. Anong sabi niya sa kanyang sarili? Okay, gibain natin itong bodega, palitan natin mas malaki upang makapasok ng lahat ng mga produkto. Very good. At anong sabi niya sa kanyang sarili? "Now as for you, have so many good things stored up for many years. Rest, eat, drink, and be merry." Magpakasawa ka, kumain ka ng todo, uminom ka hanggang malasing ka, at magpakasaya ka para wala nang katapusan ng mundo. You are all prepared. What you need is just a matter of reaching out. Buksan mo lang yung bodega mo, nandiyan na lahat.
Anong sabi ng ating Panginoon? You fool! This night your life will be demanded of you, and the things you have prepared, to whom will they belong? Di ba? Masaya ka? Okay. Busog-busog na busog ka. Nagpakalasing ka. Nagpakasaya ka. Pero sabi ng Diyos, loko-loko, tonight, kukunin na kita. Anong masasabi natin sa ganitong buhay? Lalong-lalo na tayong Kristiyano. Ano ba ang pinaghandaan natin sa ating buhay? Sa ating mga dasal? Sa ating mga ginagawa? Ano ba? Para ba saan ang ating buhay? So let us always remember that our life does not belong to this world. Yes, we are in the world, but we are for the kingdom of God. We have to return back to our Father. Our life here on earth is but just a preparation that when we return back to the Father, we are justified. Kung binigyan tayo ng Panginoon ng magandang magarang buhay dito sa mundo, it does not mean na pagdating natin sa langit, ganun din ang mangyayari sa atin. Pag tayo ay mamatay, ganun din ang mangyayari sa atin. It does not follow. Kasi when God will audit our life, when God will ask us, what have you done to the graces, to the gifts, to the treasures that I have given you on earth, while living on earth? Saan mo ginamit? Para lang ba sa pansarili mong kapakanan? O ginamit mo para sa kabutihan ng ibang tao? I think this gives us a sense of our preparation. Malapit ng Undas, malapit ng All Souls Day, at it reminds us na lahat-lahat tayo ay ililibing din sa panahon kung saan katapusan na at sabihin ng ating Panginoon, tonight, your life will be demanded. Handa na ba tayo? A good Christian depends much on the services that he has shared to other people. Ang gawain na mabuti. Kaya nga, sinabi ng ating Panginoon, anumang ginawa mo sa pinakamababa, pinakamahirap, na kapitbahay, na kamag-anak, na kapatid, na kasamahan, ay ginawa mo sa akin. Kung hindi mo pinakain, kung hindi mo pinainom, kung hindi mo inalagaan, hindi mo rin ginawa yan sa ating Panginoon. Ngunit kung tinulungan mo habang may kailangan, tinulungan din natin ang ating Panginoon. So let us think for ourselves, in our life now here on earth, what kind of order are we going to ask for? Is it bottomless, like a deep pit that has no limit to be filled? Or we can share, we can pay things so that
we can share to other people ang lahat-lahat na grasya na atin natanggap sa Diyos.